Kapuso, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Sabay-sabay natin pakinggan ang pinaka-latest na likha ni Joey De Leon na pinamagatahang Walang Daya. Pakinggan nyo bawat letra, naku, huwag niyong papalampasin. Here is Joey with the EB Babes. Walang daya ang pag-ibig ko sa'yo. Ikaw lamang at wala kang kasosyo. Walang daya, isa lang ang numero. Zero sa'kin ang number 2. Walang daya, ikaw lang ang mahal ko. Kung baga sa kotse, bayad ang tax mo. At kung ikaw man daling sasakyan ko, Ferrari ka ng buhay ko. Walang daya, walang daya, my love. Ikaw lamang ang one and ultra love. Walang daya, walang daya, my love. Ilalagay ko sa YouTube. Walang daya ang pag-ibig ko sa'yo. Ikaw lamang at wala kang kasosyo. Walang daya, isa lang ang numero. Zero sa'kin ang number 2. Walang daya, ikaw lang ang mahal ko. Kung baga sa kotse, bayad ang tax mo. At kung ikaw man darling sasakyan ko, Ferrari ka ng buhay ko. Walang daya, walang daya, my love. Ikaw lamang ang one and ultra love. Walang daya, my love, walang daya. Di tulad ng iba dyan. Ang one and ultra love. Walang daya, walang daya, my love. Para ma-prove, ilalagay ko sa YouTube. Ilalagay ko sa YouTube. Ilalagay ko sa YouTube. Ilalagay ko sa YouTube. YouTube. Woo! Thank you very much, EB Babes and Joey. Hey! EB Babes! Daya! Thank you very much, EB Babes. Thank you, EB Babes! Teka muna, Pards. Ako talagang pinahanga mo kami lahat. Dayo. Wala ka naman pinapasaringan doon. Ano? Wala. Kaya napakaganda. Wala love. talaga. Aba, may Ferrari ka pa dyan. May YouTube ka pa. Kumbaga sa kotse yung pag-ibig ko matindi. Ferrari. Talagang top of the line, no? Malayong malayo. Ferrari. Sige na. Okay. Oy, siya nga pala, yung awitin na yan, kasama ng It's an album, no? It's an album. Lalabas na. Hindi ko lang kung nakalabas na. Okay. Kasama dyan yung kagatlabi, pinagpatong-patong, bikini mong puti na may nakangiti. Ay, nagaganda. Kapupulutan nyo ng aral. Abangan nyo po yan. Ay, nako. Bibigyan ka na ng kopya. Dapat. May pirma. May pirma, dapat. Okay, proud ako to be Kapuso. Oy. Alam mo, partner Mel, sa katunayan, mga kaibigan, hindi lang puso
Sa puso ko nakaukit yung kapuso ko. Oo, saan nakaukit? Alam niyo ba na ako'y isinilang? Ingat, parts. Isinilang na may puso talaga sa palad ko. Sa palad. Gusto mo makita? O sabi mo, Kailangan walang, ng mata mo, walang kasinungalingan yun. Ay, ituro mo yan, kita mo. Hay! Oo nga. Ayan nga. Korteng puso. Aba, totoo nga naman. Oh. Talagang puso. Ano ibig sabihin ngayon yan? Ewan ko. Huh. Parang alam ko, ibig sabihin yan. Diba? Bukit talaga yan, ha? Ayan, may puso eh. Eh de, ano ka? Ayan. Lover boy. Kaya hindi ko alam eh. Kaya dito lang kayo mga kaibigan kung saan lahat ng kwento ay totoo. Yes. Totoo, ha? Ibig sabihin, parang iba, pinaparinggan natin, ha? Kuya, parang ako sa'yo. Hindi totoo, ha? At dito, sa nag-iisa yung paborito, tuwing linggo, ang kapusong totoo, si Mel at si Joey. Walang. Okay. At bilang pagpapatuon na patuloy namin pinagbubuti ang aming craft dito sa GMA7, mga kaibigan, regular na nagbibigay ang network, ang GMA7, sa mga artista at mga talents namin at pati sa production crew ng iba't ibang workshop at seminars. Katulad na lang nito, yung workshop on cosmetic prosthetics. Yan. Yun po ay isang sining sa showbiz kung saan binabago ang hitsura ng tao. Katulad nung madalas ninyong nakikita sa mga pelikula at sa TV. Akala ko, yung pag-aaral ng prosthetics, prosthetics. Ano yun? Hindi, pangit ang tunog, parang prosthetics. Hindi maganda yun. Huwag mo kaya nang ayusin. prosthetics na lang. Ay, teka, panoorin na lang natin sige, ang sige. cosmetic prosthetics. Aber, iba to. Ang mga costumes ng Encantadia at Captain Barbell, ang mga nakikita natin sa Kamandag, ang mga multo sa programang ESP. Ito ang ilan sa mga tumatak na programa ng GMA Network. Mula nang naging popular ang mga telefantasya, natunang atensyon ng marami sa kakaibang mundo na idinudulot ng prosthetics at special effects. Dahil sa kagustuhan namin mabigyan kayo ng mas magagandang programa, naging panauhin ng GMA Network ang batikang Briton na prosthetics expert na si Chris Mohan. Most of my large work has been on children's television in the UK, and it's been a combination of mask work, big face prosthetics, and puppets. I'm mostly known for one of my major puppet characters, who is a sheep, who was called Nobby the Sheep. And Nobby was on children's television for 7 years. Si Chris Mohan ang nagsimula ng industriya ng prosthetics sa bansang England. Dati siyang skulptor na nahanap ang kanyang puwang sa mundo ng puppetry at masks. I would use models because the way of working was to sculpt. So I began to make models and to photograph the models. And then somebody said to me one day, it would be really great if these models could move. So I began to think, how can I make them move? So I made puppets and masks. And from the puppets and masks, I developed techniques to stick them to the face, and they became prosthetics. Imbitado ang ating iilang set designers at art directors. 3 araw na nagturo si Chris. It starts to feel like it's pulling your fingernails off. It probably is. Ng iba't ibang paraan, paggamit ng iba't ibang materyales para mapaganda at mapadali ang paggawa ng prosthetics sa atin. What I see here is great innovation. People with no material are producing successful pieces. And I've been very, very surprised how quickly they've picked up the techniques. And at the strength of artistry amongst them. And that's the more important thing. Pero hindi lang prosthetics ang tinuro ni Chris Mohan dito. Kasama ang Starstruck 4 finalist na si Prince Stefan bilang modelo. So think about where the strike is. Pinagtuunan niya rin ng pansin ang iba't ibang paraan para makagawa ng kapani-paniwalang special makeup. Si Prince na napaaway at bugbog sarado. Si Prince na nilaslas ang kamay. Si Prince na laslas at duguan ang liig. At marami nigulat ni Prince sa kanyang makatutuhan ng special makeup. I think what you should do is what I expect you will do, which is take the best of what we're doing and keep the best of what you're doing and create a Filipino version of what we're doing. Para kay Chris Mohan at sa mga nakadalo ng kanyang workshop, marami silang natutunan mula sa isa't isa. Diba? Mga kaibigan, sa pagbabalik, dadali namin kayo sa pinakamalaking aquarium na tirahan ng iba't ibang isda at marine creatures na soon, meron na din daw papatayong mall at hotel. Ay,
Oh, Which means pwede na rin mag-shopping at mag-check-in. malamang. Oo. Lahat ng yan, dito lang. Kung saan masarap makipagkwentuhan tuwing linggo, ang Mel and Joey. Mabibigyang liwanag ang misteryo ng mga tato. Ang tanging Neta! Yan ang pinakabagong tourist attraction ngayon dito sa Pinas, ang Manila Ocean Park. Halika, mag-feeling sirena at Shokoy tayo. Sama na rin mga Shokoy sa mga wall-to-wall aquariums ng mga yan. Roll VTR. Ano, ganda dito. Ang Pilipinas, bansa sa Asia na napapaligiran ng mga karagatan. Bahagi ng 5.7 square kilometer coral triangle sa Asia. Kinikilala bilang sentro ng ekolohiya ng mga lamang dagat. Kaya naman ang kagandahan ng yaman ng buhay sa karagatan ay kitang-kita at matatagpuan dito sa atin. At sa ngayon, ang mga yamang dagat na yan ay atin ang makikita sa isang park na itinayo sa kalagitnaan ng Maynila, sa Luneta. Aba, good news to. Malapit na pong buksan ang pinakamalaking aquarium facility dito sa Pilipinas, ang Manila Ocean Park, sa likod ng Quirino Grandstand. Ito'y gaya ng Siam Ocean World sa Bangkok, Thailand, Underwater World sa Singapore at Ocean Park sa Hong Kong. Pero di mo na ngayon kailangan pang bumiyahe patungo roon sapagkat meron na tayo nito dito. State of the art ang park na ito. Ginastusan ng kumulang sa 1 bilyong piso. Kaya namang grabe, ang ganda. Nakikitaan ito ng isang oceanarium, mall, at hotel, pati na mga restaurants. Kaya naman dadayuhin ito ng mga marine enthusiasts at bagay na pasyalan ng mga bata para sa kanilang dagdag na kaalaman pagdating sa yamang dagat. Ang oceanarium na main attraction nito, ito ay naglalaman ng 12,000 cubic meters na tubig dagat na magbibigay buhay sa 300 marine species na galing pa sa iba't ibang bansa. Ang tour sa loob ng oceanarium ay nakapattern sa life cycle ng tubig. Nagsisimula ito sa forest na binabagsak ng ulan hanggang makarating ang tubig sa dagat. Kaya habang papasok tayo sa loob ng oceanarium, patungo tayo sa kailaliman ng dagat. Tayo na! Mag-tour na tayo sa Manila Ocean Park. Si Jappy po ang ating tour guide. Parang may umuulan-ulan dito. Ano ba yun? Ito po yung Agos journey. Okay. Ito po yung ang aming journey na in-emulate po namin yung rainforest. Kunyari ito, rainforest. Nagsisimula ang ating journey sa oceanarium na tinatawag nilang Agos. May 8 tanks na naglalaman ng freshwater species. Pakilala mo ako sa mga kumpare mo dito. Sino-sino ba yan? Aba, masarap ipesa yan, oh. Ano ba yan? Anong klase? Ito is actually kamag-anak siya ng hito. Ayun, sabi ko na nga ba eh. Tawag dito is Arapaima. Arapaima. So galing po siyang South America. Umaabot po siya ng 10 feet sa haba. Lalaki pa yan. Ilang taon yung isdang yan ngayon? Ngayon, itong mga islang to mga 7 to 8 years old pala. So bata pa yan. Ito ngayon ang umpisa. Pagpasok nyo, yang mga pangpesa na yan, ang inyong makikita dito sa Manila Ocean Park. Tayo na, tuloy tayo. Meron itong artificial waterfall at touch pool kung saan maaari tayong makapag-interact sa mga sea creatures gaya ng mga buhay na starfish at hipon. Oh, I see. So touch pool dahil pwede mong hawakan ang mga yan. Hindi mga ngagat. Promise. Pag kinagat ako, lagot ka sa akin. Can I bring him out of the water? Baka mamatay out of the water? Yeah. Ayan. Hello. Ang cute, ang dami. Hindi na lumalaki yung mga isdang yan? Ganyan na lang? Lumalaki din? Inches lang. Pero, Ang tawag po sa kanila is African cichlids. yeah. So kamag-anak po sila actually ng tilapia. Talaga? Amay, ang gaganda ng mga nagugulat. Ikagulatin natin. Boom! Ay! Nagugulat! Hindi pa tayo tapos, ha? Katunayan, ito po ang kanilang main attraction. 25-meter long na tunnel. Punong-puno siyempre ng iba't ibang uri ng isda at lamang dagat. Kikilalanin natin sila sa pagpapatuloy ng Mel and Joey.
Magtatagpo ang Marine Park sa Pilipinas. Sa dami ba naman ng karagatan natin puro tayo mga isla nakapalibot. dyan dapat talaga meron. Okay, let's watch this. Right. Ang next section ay ang tinatawag na Bahura or the Reef. Puro corals naman ang makikita dito. Meron itong 48 tanks. So kaya yung mga tangke, nakadecorate sila ng mga reef. Iba-ibang mga maliliit na isda ang aking nakikita dito. Teka muna, meron kayong Nemo? Mga kamag-anak ni Nemo. Ang mga kamag-anak ni Nemo yan? Nakikipaglaro sa mga sea anemone. Hindi po yan sa halaman. Hindi sila halaman? Ayun sila? Kamag-anak po siya ng jellyfish. Naku! Ang laki naman ng alimasag na yan! Sus Mariosep! Ang laki! Buhay ba yan? Buhay po yan. Buhay siya? Siya po ang largest species ng crab. Oo! Asan na isda? Puro bato yan. Ano po yung isda dyan? Tatlong isda dito? Asan? Nandito po sila. Asan? Ito, isda ito? Ay! Ba't ganyan na itsura nila? Tawag po sa kanila is stonefish. Kaya naman pala sabi ko, wala mukhang bato. Ito See? po yung pinaka-poisonous na isda sa dagat. Really? Ay, ang gaganda naman itong mga isdang ito. Ang dami nilang, ano tawag yung pakpak sana sasabihin ko. Ang tawag po sa kanila is lionfish. Lionfish. Oh, really? Parang name. Oo nga, totoo nga, Ito naman ang laot o fishing ground. Naglalaki ang mga isda naman ang makikita dito. Laman ito ng mahaba nilang tangke. Ang laki nitong pampesa din ito Kamag-anak po actually siya ng lapu-lapu. Oh, Siya ay isang giant grouper. Teenager din. teenager pa lang ito, ha? Malaki po sila ng 7.5 feet. Wow! Ang setting nito, Jappy, kunyari may submarine, na nalubog or something, no? Hi there! How are you? Can I have a kiss? Come. Give me a kiss. Kiss. Ano siya? Ano is that? Pufferfish. Poisonous. Ito yung kinakain sa namamatay na. Sa Tagalog, butete po ang tawag. Butete, oo, bawal kainin ito. Kinikis-kis pa naman kita. Ikaw pala poisonous. Ay, tignan mo naman siya, Stingray. Uy, naku, dumaan sa ibabaw natin. Ayun. Whoops! Guitarfish. Mukha nga pating, no? Gray siya. Aba, hanggang ulunan pala natin, Parang punong-puno ng isda. Aha. Mga isda po na ito is dalagang bukid. Dalagang bukid. Ay, talaga? Nakakatuwa. Mahal yan per kilo. Asa si Danggit? Danggit po yan. Ay, oo. At dahil sa laki ng tangke, ang naglilinis nito ay mga divers. Akala mo tuloy, nasa ilalim ka talaga ng dagat. Ano yung ginagawa? Kumakain sila ng gulay? Vegetarians. Vegetarians? Well, actually, sa wild, kinakain nila is seaweed. Seaweed, yeah. At syempre, ang duli nito ay ang kalaliman. Grabe, ang mga barakuda at mga isdang matatagpuan sa kalaliman ng dagat ang makikita dito. Barakuda ba? Hindi ba lumalaki ang barakuda? Hindi nalalaki yan. Hanggang dyan lang sila. Konti na lang. Mga pagi or stingray. Stingray. Aha, ilan sila dyan ngayon? Mga 20 pieces. 20 pieces. Okay. Anong kinakain ng mga yan, Jack? Mga pagi dito sa Manila Ocean Park, pinapakain po namin ng chopped galunggong. Isda rin ang kinakain nila. Ilan ang pating yan? Around 60 pieces. 60 pieces. Parang, bakit yung isang pating parang hirap na hirap Actually yun? po yan is buntis. Ito ba yung mga uri ng pating na pumapatay ng tao? Aha. Nakaswimming ko na yung mga yan. Nakaswimming mo? Okay. Takot pa sila sa akin. So, mababait. Oh, bitin ba kayo sa trip na to?
Abay, huwag nang mapatumpik-tumpik pa. Tara nang mag-trip dito sa Oceanarium. Kagandahan ng karagatan natin ay ating bisitahin. Okay ah. Sa aming pagbabalik, nicotine-free cigarettes daw. Uy! Para sa mga gustong mag-quit o tumigil ng paninigarilyo. Ayan, sa pagbabalik ng Mel and Joey. Kapag ang couple in trouble. Walang genie dyan. Hindi naman lampara yan eh. Ay, hindi ba ito lampara ni Tumigil ka Aladdin? dyan. Ang tawag dyan, hookah o shisha. Ito daw ho ang nauuso ngayon eh. Hindi ba yung Para pag- sa mga gustong mag-quit magyosi. Kasi nicotine-free. Wala daw nicotine. Yan po ay ayon sa PNP Crime Laboratory. At merong 36 herbal plants na ang pinanggagalingan. Merong sa Pilipinas, meron sa India, meron sa China, Africa, South America. Pwede niyong pagpilian. Ang bango nga. Ang bango. Anong amoy? Vanilla. Parang strawberry eh. Pero parang korting, Ano? yung pag sirain ng ano. Teka nga, Di ba? panoorin na nga natin. Baka saan naman mapunta yun. Sirain ang alin. Sigarilyong pang vegetarian at pipang tinutubigan. Mga smokers, etong latest news tungkol sa inyong bisyo. Hookah o shisha at sigarilyong herbal. Ang hookah o shisha ay sikat sa mga Middle East countries noong sinaunang panahon pa. Sumisikat na rin daw to sa mga restaurant tulad dito sa Ziggurat. In America or in Europe, they call it happy bubbly. And this is very nice to use for relaxation. Kakaiba gamitin ng shisha o hookah. May uling sa ibabaw ng flavored tobacco at tubig sa ilalim bago hipan ang tubo. Pag sinip mo o hinigop mo siya, parang kumukulo siya. It means na nasasak mo yung talagang pinaka-flavor niya. Tapos when you start blowing it, then lumalabas yung usok. Napakaraming flavors ng shisha. May fruits, flowers at alak. At safe daw to gamitin. There's no nicotine here. This is just water-based lacto eh. There's nothing effect in your body. Sari-saring tuyong dahon imbes na tabako. Pwede rin gawing sigarilyo. Malakas magtabako noon si Ramon Tan, pero nang minsang naubusan, napilitan siyang mag-improvise. Nanguha ako ng mga dahon na mababango. Rinolyo ko sa dahon ng luyan dilaw just to pacify my need for a cigar. Yung unang araw, of course, I feel like a fool. Mukha daw siyang baliw nung una. Nagustuhan na rin niya ang herbal cigarettes. In 15 days, I was not smoking. At naisip niyang ibenta to dahil nakakapagpatigil daw ng bisyo ng pagyoyosi. Ang nagiging effect nitong cigarette ng stop a habit, lilinisin niya ang dugo mo, mawawala ang nicotine. At kapag nawala na ang nicotine, hindi ka na mag-crave sa sigarilyo. Para ka lang daw lumanghap ng nasusunog na dahon. It has no nicotine, it has no tar, so napakaganda sa katawan. But most important, it doesn't develop addiction. But it doesn't cause cancer like what 4,000 chemicals in cigarette do. Holy smoke! Bago nyo gamitin ang herbal at shisha na yan, alam nyo bang ayon sa medical findings, sa sinusunog na dahon ng tabako daw nagmumula ang mga masasamang elemento. Ayon kay Doktora Ladrera. When it burns in, one of the product will be yung nicotine and plus other 4,000 substances. 43 out of that are proven to be hazardous, producing a lot of illnesses. Kahit daw isang stick, may masamang epekto agad ito. The moment na they inhale the smoke, may chemical changes na po na nangyayari doon sa loob ng katawan ng tao. Hindi lang daw isang klase ng sakit ang makukuha lalo na kung regular ang pagyoyosi. From head to foot, pwede po tayo magkaroon ng stroke, cataract, infection sa lalamunan, sa ilong, sa baga, cancer sa baga, karamdaman sa puso, diabetes, karamdaman sa bato, sa pantog. Ipinakita ni Doktora ang x-ray ng healthy lungs ng isang 30-year-old. Since our lungs is full of air, dapat it's colored black. At ang baga ng isang ginoong may edad na 40 plus. The more white na makikita po natin dyan, mas may problema po yung lung na yon. Ang may-ari ng x-ray na ito ay tinanggalan na raw ng kabilang baga. Pero di pa rin tumigil sa paninigarilyo. Kaya sa ngayon ay mahinang-mahina na siya. Mga smokers, alam niyo bang di lang ang sarili niyo ang apektado, kundi pati ang mga nakakasinghot ng usok na binubugan niyo. That is as bad as the smoker because you inhale the same form of particulates and gas forms na hazardous sa health. Tulad ng may-ari ng x-ray na ito, isang binibining di naninigarilyo pero inalis ang isang baga dahil nagka-cancer mula sa second-hand smoke. Ang paggamit ng herbal cigarettes at shisha, mas safe na alternatibo
mo nga ba? Meron talaga din po siyang harm in the form of the other substances, carbon monoxide and some other particulates if you burn this herbal cigarette. Ang ilan ay nagyoyosi para daw ma-relax sila. Pero makaka-relax ka ba kung pagdating pala ng panahon ay dadalihin ka ng sakit dahil sa kahihitik mo ng sigarilyo? Sa mga mahilig magyosi, no smoking sign. Sundin nyo na. Now na. Okay. Ang bango talaga. Pero bago tayo mamango lahat dito sa aming pagbabalik, ito, makinig kayo. Mamimigay kami ni Mel ng mga Kikay Stuff. Wow. Kaya dito lang kayo sa nag-iisang paborito ninyong kasalo tuwing linggo, Kikay ang Stuff. Mel and Joey. Kikay Stuff. Ang hilig nila, yung magbuting-ting na kung ano-ano dyan, ano, ha? Ang iba nga napapagkakitaan pa nila yung kanilang pagbubuting-ting na yan. Correct. Kasi nga, partner, kadalasan yung mga simpleng habits na yan, eventually bring them in money. No? Nagiging pera. Ito ngayon, narito ang ilan sa mga natupad ang mga pangarap dahil dyan. Wow. Libangan nyo bang gumawa ng scrapbook? Ang gumawa at magdisenyo ng mga damit para sa manika. Aba, alam nyo bang mayroon kaming nakilala na kumita ng malaki sa ganitong libangan? Mga pencil case at cellphone holder na makukulay. At mga kikay bags na mayroong iba't ibang disenyo. Ang matatagpuan dito sa Beetroot Purple na pag-aari ni Ruby Niebres. Beetroot Purple yung napili kong pangalan kasi yun yung favorite color ko. Pero alam nyo ba kung anong ginagamit niya bilang materials ng kanyang mga cute na items? Isa lang ginagamit naming material, kundi yung sinatawag na slice foam. Ito yung goma na makikita natin sa tsinelas. Very flexible, matibay, hindi siya kaagad-agad napupunit. Nadiskubrehan ni Ruby ang kagandahan ng sliced foam nung siya ay nag-scrapbooking pa lamang. Yun yung hinihingi kong mga scrap, mga retaso sa sapatusan ng kapatid ko. Kinakat ko na flowers, nagdi-design ako na pwede pala siyang gawing wallet, pencil case. 2006 nang pasimulan niya ang negosyo. At mula noon, samot-sari ng mga gamit ang kanyang nagawa at naibenta sa murang halaga. Ako mismo nagdi-design. Ini-innovate ko na lang kung anong makita kong items kasi graduate din ako ng fashion design. Talagang masasabi niyang labor of love ang bawat produktong kanyang ginagawa. Kasi kailangan gupitin siya, tapos bubutasan yung mga pagdadaanan ng sinulid. Tapos tatahiin na siya. Wala kaming makina para gawin yon. Kaya naman tuwang-tuwa itong Surby sa magandang pagtanggap ng mga tao sa kanyang mga produkto. Yung sekreto kasi doon para magkaroon ng business ng ganito, yung tsaka kailangan maging innovative. Para naman sa mga accessories at jewelries na nakakalat, ito ang kasagutan. Mimic Chic. Two words, which is mimic and chic. It's a miniature of a woman, which is a mimic of a chick. Isang jewelry organizer na maaaring bihisa ng mga eleganteng gown ang Mimic Chic. Accessories in general are very in. They're, in demand. And I just thought it would be smart and make something that would complement the jewelry. My slogan is bring out the girl in every woman. At dahil fashion designer, isang paraan din daw ang Mimic Chic upang ipakita ang mga magagandang gowns na dinisenyo ni Bumi Gonzalez. I specialize in bridal gowns, couture gowns, special occasion gowns, cocktail dresses. Dahil matagal nang nakapagtrabaho bilang merchandiser sa San Francisco, dito siya nakakuha ng ideya upang gawin ang Mimic Chic. I just thought it was a brilliant way of, marketing my designs that's functional enough to put in your bedroom. October 2007 lang niya ito pinakilala sa publiko, pero naging mainit na ang pagtanggap dito ng mga fashionistas. Casey Concepcion, she bought an entire collection. There's Jolina Magdangal, there's Tessa Prieto. At kahit marami pa raw ang maglabas ng imitation, hindi natatakot tong si Bumi. I'm a designer, so, I already accepted that. And you just have to be more creative and create more stuff. At ang isang tunay na Mimic Chic? It's made of polyresin. It's handcrafted. Merong iba't ibang edition ng nasabing functional dolls upang umaayon sa inyong taste. Nariyan ang Red Carpet Edition, ang Imelda Marcos Edition, Circus Edition at ang Dress Me Up Edition. Ang isang Mimic Chic ay nagkakahalaga ng hindi bababa ng 1,500 pesos bawat isa. What differentiates Mimic Chics are the gowns. It's, one of a kind, so I try and make as much designs per day as I can.
Kaya naman kung nais niyong magkaroon ng pinagkakakitaang libangan tulad ng beetroot, purple at mimic shake, aba, ang sekreto lang dyan ay maghanap ng libangan na talagang kakaiba na pwede kayong maging masaya. O, di ba? Yan, oh. Yan, Kikay. ganda. Okay, mamimigay kami sa audience ngayon at ang magbibigay Gusto niyo ba? Social Gusto niyo pa ba? kayo. EB Babes! Oh, syempre. EB Babes! Bigyan ng mga ang kaharian. Okay. Yan. Okay, See? sige. Okay. Yan. Yan ay iba't ibang kikay stuff mula sa beetroot purple. At habang namimigay ang EB Babes parts, no, ha? Marahil, bibira sa atin ang hindi nakakakilala doon sa biskwit na kung tawagin Marie. Mako, naalala ko yan. Bilog Marino. Marie. Ito yung biskwit na talagang madalas pinapakain sa mga maliliit na bata eh. Alam nyo ba na ang kumpanyang gumagawa ng Marie, mayroong napakagandang kwento ng tagumpay. At ngayon ay pinagdiriwang nila ang kanilang 45th year. What? Alamin natin ang sikreto ng kanilang tagumpay at kung bakit malapit sila sa puso ng kanilang mga empleyado. Marie! Si Marie, 45 years old na. Teka, ang tinutukoy kong Marie ay ang favorite biscuit ng mga babies mula pa noon. Ang Marie, siya yung malambot, yung ngayon natutunaw sa bibig, tapos medyo milky yung taste kaya gusto-gusto ng mga bata. Kasing edad ng Marie ang Rebisco, ang kumpanyang gumagawa nito, na nagsimula noong 1963 bilang England Biscuit Factory. Ang ginagamit pa nila noon ay yung rotary oven. At that time, yung rotary oven is already considered as top of the line. Taong 1972, lumipat ang factory sa Novaliches at naging Republic Biscuit Corporation o Rebisco. 1983, inilabas ng Rebisco ang unang biskwit na may palaman, ang Rebisco Sandwiches. Sumunod ang iba pang masasarap na pangmerienda. Ang dating 20 empleyado, libo-libo na ngayon. Marami na rin itong sister companies na snacks pa rin ang specialty. Pero ang biskwit na Marie, nandyan pa rin. Contribution niya, konti na lang. Malapit yata 2 or 3% ng total sales. Kasi syempre, may sentimental value yung produkto dahil doon nagsimula yung kumpanya. Ang Marie section, destinasyon pala ng mga preggy mommies ng kumpanya. Kasi ang pwesto doon, tayo, upo. Di katulad sa mga saraping, 12 oras ka talagang nakatayo. Nauuntog yung tiyan nila doon sa conveyor ng makina. Ang mga tauhan, pwede rin kumain ng biskwit habang nasa factory. Nung magkasabi na kami doon sa supervisor sa factory, bibigyan nila kami. Pero syempre, bawal mag-uwi. Pwede kang bumili at factory price. Ito si Felipe, retired na pero kinuhang consultant. Nang magkasunog daw sa factory, imbis magsara, lalong inalagaan ang mga workers. Yung dalawang kasamahan namin na nasunog noon, pinagamot sila doon. Regular pa sila. Pagdating pa rin ng December, nagbigay pa rin sila ng 13 months. Nang inuwalang anak ni Felipe na may depresya, nagbigay agad ng tulong ang may-ari. Araw-araw ko na pamasahe, pabalik-balik sa ospital, ibinibigay sa akin ng may-ari ng kumpanya. Labas na sa sweldo ko yun. Nung bandang huli, humingi na ako ng pinansyal na tulong. Yung kalahati, binayaran ko. Yung kalahati, tulong na. Kagaya ni Lota, supervisor sa Marie section. Malapit daw sa kanila ang mga amo nila. Lalapit sila sa'yo, tatapikin nila. Kung may problema ka man, sabi niya, huwag kang mangingiming lumapit sa amin. Dumarating yung tagina kami, sinasabi na, Lota, kausapin niyo yung mga tao natin. Pagkasyahin lang nila yung sweldo nila. Medyo magtitipid sila, huwag silang bili ng bili. 45 years na mula na ipatikim ng Rebisco ang masasarap na biskwit nila. Ngayon, pangarap naman itong ipatikim sa ibang bansa ang masasarap nitong snack foods. At tuloy-tuloyin ang pagiging kapusong totoo sa ating bansa at sa sariling industriya. Ibang kombinasyon ng mapapanood ninyo. Malupit. Ang gusto mo at ang kaligayahan ay ang magustuhan mo ang nakuha mo. Pero, siyempre ba, bukod sa mga sinasabi namin ni Mel every Sunday, remember, always be a blessing to others. Okay? And always try to see the good in everyone. Okay, makita-kita ulit tayo next Sunday. Dito lang kung saan... Yes, Amel! And Joey! Yes! Mag-usap tayo tungkol
sa kwento ng buhay, sa takbo ng iyong mundo. Kayo'y naging bahagi ng